tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis sa politika at sa buong sistema ng hustisya ang kasalukuyang yumayanig sa buong Pransya matapos ang brutal na pagpatay sa isang 11 taong gulang na batang babae na si Lihana. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng napakalaking galit sa publiko dahil ang pangunahing suspek ay paulit-ulit nang iniulat sa mga pulis bilang isang mapanganib na sex offender ngunit hindi agad inaksyonan ng mga otoridad bago mangyari ang krimen. Ang pangunahing ikinagagalit ng mga mamamayan ay ang katotohanang ang suspek na si Jerome Varela, 41 taong gulang, ay malaya pa ring nakagala sa kabila ng mga seryosong sumbong laban sa kanya. Ayon sa ulat, naging mitya ng buhay ng bata ang tila kapabayaan ng kapulisan na bigyang pansin ang mga naunang reklamo ng pang-aabuso na naglagay sa buong pamahalaan sa ilalim ng matinding presyur at pagpuna mula sa iba't ibang sektor. Dahil sa matinding galit na ito, higit sa 60,000 katao ang lumahok sa mga malalaking kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong nakaraang Lunes. Bitbit ang mga placard at panawagan para sa agarang hustisya kay Lihana. Marami sa mga nagpoprotesta ang tahasang humihingi sa pagbibitiw sa tungkulin ni Justice Minister Gerald Darmanin na isa sa mga pinakamataas at pinakamaimpluwensyang opisyal sa kasalukuyang administrasyon. Ang bangkay ng batang si Lihana ay natagpuan noong nakaraang Huwebes sa isang bukid na may 10 kilometro ang layo mula sa bayan ng Florence, sa timog-kanlurang bahagi ng Pransya. Huli siyang nakitang buhay 6 na araw bago ito pauwi galing sa kanyang paaralan. Ang pagkawala ng bata ay agad na nag-alarma sa kanyang pamilya, ngunit ang malungkot na pagtatapos ng paghahanap ay nag-iwan ng malalim na sugat at takot sa buong komunidad. Si Jerome Varela na ama ng isa sa mga kaibigan ni Lihana ay inaresto ng mga autoridad 3 araw matapos maiulat ang pagkawala ng bata. Bagamat mariing itinanggi ni Varela ang anumang kinalaman sa pagkamatay ng biktima, inamin naman niyang isinakay niya ito sa kanyang kotse patungo sa isang lokal na swimming pool. Nang tatanungin na siya ng isang investigating judge, tumanggi na itong sumagot sa anumang mga katanungan ng batas. Lalong nag-alab ang galit ng publiko nang lumabas ang mga detalye tungkol sa naunang kaso ni Rosa, isang 10 taong gulang na bata. Noong nakaraang Agosto pa lamang, formal nang naghain ng reklamo ang ina ni Rosa laban kay Varela dahil sa paulit-ulit na panghahalay umano nito sa kanyang anak. Ang sumbong na ito ay may kalakip na opisyal na medikal na ebidensya na nagpapatunay na hinalay nga ang bata ngunit walang nangyaring aksyon. Sa kabila ng napakabigat na medikal na ebidensya at formal na reklamo, lumipas ang 9 na buwan nang hindi man lang tinatanong o ipinatawag ng mga investigador si Varela. Ang kawalan ng aksyon na ito mula sa panig ng hustisya ang itinuturing ng marami na pinakamalaking pagkakamali ng pamahalaan dahil hinayaan nitong manatiling malaya ang isang mapanganib na individual na nagkaroon pa ng pagkakataong mambiktima muli ng inosente. Para sa nagagalit na mamamayang Pranses, kung kinausap man lang sana ng mga pulis ang suspek o inilagay sa ilalim ng pagsubaybay, nalaman sana ni Varela na binabantayan siya ng batas. Ang simpleng hakbang na ito ay sapat na sana upang mapigilan siya sa paggawa ng masama at maaaring nagligtas pa sa buhay ng batang si Lihana. Ang kaisipang ito ang lalong nagpapasakit sa damdamin ng mga nagdadalamhating mamamayan sa buong bansa. Kasunod ng trahedya, nabunyag din na si Varela ay nasangkot at napangalanan na sa ilang iba pang mga kaso ng pang-aabusong sexual sa mga nakalipas na taon. Dahil dito, dapat sana ay naging pangunahing prioridad ng mga otoridad ang kaso ni Rosa, ngunit hindi ito nangyari. Ang tila sistematikong kapabayaan na ito ay nagbunsod sa ina ni Rosa na magsampa ng formal na kaso laban sa pamahalaan at mismo kay Minister Darmanin sa korte. Hinarap ni Justice Minister Gerald Darmanin ang issue at sumang-ayon na ang kaso ni Lihana ay nagpakita ng mga nakakagulat at hindi katanggap-tanggap na kapalpakan sa mga serbisyo ng Estado. Gayunpaman, mariing tinanggihan ni Darmanin ang mga panawagan para sa kanyang pagbibitiw sa pwesto. Si Darmanin ay isang kilalang kaalyado ni Pangulong Emmanuel Macron kaya't ang isyong ito ay may napakalaking epekto sa politika ng Pransya. Sa kasalukuyan, ang pamahalaan ay gipit na pagitan ng galit na publiko at ng sistema ng hustisya kung saan ang mga mahistrado at taga-usig ay tumatangging gawing pain o isisi sa kanila ang lahat ng kasalanan.
Ipinahayag ng Higher Magistrature Council o CSM na labis nilang ikinalulungkot ang paninirang puri na ibinabato sa libu-libong mahistrado dahil sa isyong ginagamit ng ilang sektor para sa kanilang sariling interes. Ayon sa CSM, ang mga mahistrado na siyang nagpapatakbo at nagdidirekta sa mga pulis sa pagsasagawa ng mga kriminal na investigasyon ay dumaranas ng matinding kakulangan sa pinansyal at tauhan upang magawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Ipinagtanggol nila ang kanilang hanay at sinabing hindi makatarungang isisi sa kanila ang kabiguan ng buong sistema nang hindi tinitingnan ang kakulangan sa suporta mula sa pamahalaan. Nang but sa kanyang pagharap sa komite ng Senado noong Martes, tahasang sinalungat ni Minister Darmanin ang katwirang ito ng mga mahistrado tungkol sa kakulangan ng pondo. Sinabi niya na ang problema sa kaso ni Lihana ay hindi ang kakulangan sa yaman ng Estado kundi ang prioridad. Ayon sa kanya, hindi na kailangan ng bagong batas, mas maraming pera o mas magandang teknolohiya kundi ang tamang pagpapasya at pagtrato sa mga kaso. Binigyang diin ni Darmanin na dapat ay inilapat ang prinsipyo ng pag-iingat o precaution upang agad na maalis sa lipunan si Varela habang inaalam kung totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya kumpleto ang mga elemento ng kaso at talagang hindi maintindihan kung bakit sa loob ng 9 na buwan ay hindi man lang ito dinala sa kustudiya ng pulisya upang sumailalim sa masusing interogasyon ng mga autoridad. Upang tugunan ang lumalalang krisis, agad na nag-utos ang Justice Minister sa mga taga-usig ng Estado na suriin at repasuhin ang humigit kumulang 70,000 reklamo ng pang-aabusong sexual sa mga menor de edad na kasalukuyan pa ring nakabinbin at naghihintay ng aksyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong maiwasan ang pag-ulit ng katulad na trahedya sa iba pang mga bata na nangangailangan ng agarang proteksyon ng batas. Samantala nangako rin si Prime Minister Sebastian Lecornu na hihigpitan ang batas sa proteksyon ng mga bata na kasalukuyang ipinapasa sa parlamento. Sa ilalim ng bagong panukala, ang mga serial na rapist o paulit-ulit na nanggagahasa ay maaaring maharap sa habang buhay na pagkabilanggo na isang malaking pagtalon mula sa kasalukuyang pinakamataas na parusa na 20 taon lamang na pagkakakulong sa ilalim ng lumang batas. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay nakikita ng mga eksperto bilang pagtatangka na humupa ang galit ng publiko, ngunit marami pa rin ang nag-aalinlangan kung magiging sapat ito. Para sa mga pamilya ng biktima, ang mga bagong batas ay huli na para kay Lihana na naging biktima ng isang sistemang nabigo sa kanyang pinakapangunahing tungkulin na protektahan ang mga pinakamahina at walang laban sa lipunan. Ang kasong ito ay nagbukas din ng mas malawak na talakayan sa buong Europa ukol sa kaligtasan ng mga bata at ang kahusayan ng mga institusyong pangkatarungan. Sa Pilipinas at iba pang bansa, ang ganitong mga balita ay nagsisilbing babala ukol sa kahalagahan ng mabilis na pagtugon ng kapulisan sa mga sumbong ng pang-aabuso upang maiwasan ang mas malubha at hindi na maibabalik na pinsala sa buhay at kinabukasan ng mga kabataan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon kay Jerome Varela at sa pag-usad ng demanda laban sa gobyerno ng Pransya, patuloy na nakatutok ang buong mundo sa magiging kahihinatnan ng laban na ito para sa hustisya. Ang sigaw ng 60,000 nagprotesta ay hindi lamang para kay Lihana kundi para sa lahat ng mga bata na biktima ng pang-aabuso na tila nakalimutan at binaliwala ng sistemang pangkatarungan ng kanilang bansa. Bilang pagtatapos, ang trahedyang ito ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ay hindi lamang usapin ng pagpaparusa sa may sala pagkatapos ng krimen, kundi ang maagang pag-iwas upang walang buhay na masayang. Manatiling nakatutok sa balitang pandaigdig para sa mga pinakabagong ulat sa kasong ito at iba pang mahalagang pangyayari sa buong mundo. Ako si nag-uulat para sa inyong lahat upang magbigay ng katotohanan.